Nagsimula ang kwento sa tuloy-tuloy at maindayog na tunog ng palakol na tumatama sa dingding. Lalong bumibigat ang bawat suntok hanggang sa nagsimulang tumulo ang kakaibang asul na likido mula sa mga bitik. Isang batang lalaki, na tuwang-tuwa sa kanyang natuklasan, ay maingat na inipon ang sangkap sa isang maliit na bote. Tinta, bihira at mahalaga. Ngumiti siya at nagpasalamat sa maliit at maitim na nilalang sa tabi niya, si Nero, sa paggabay sa kanya dito. Gumapang mula sa madilim na butas kung saan siya naghahanap. Naisip niya kung ang pagbabalik ng tinta na ito sa wakas ay sapat na upang tanggapin siya ng mga pioneering corps. Lumitaw sa liwanag, tumingin siya sa malayong lungsod, ang gitna nito ay kumikinang na may makinang, nagbabagong mga kulay. Sa mataong pangunahing lansangan, nagtipon ang mga tao upang panuurin ang isang grupo na kilala bilang mga colorist. Ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa makulay na kulay, na humahantong sa paghanga ng lahat sa paligid. Bulong ng mga tao na natalo ng mga colorist ang isa pang higanting nilalang noong araw na iyon. Sa lungsod sila ay mga bayani, tagapagtanggol ng nagniningning na metropolis. Hanggat nabubuhay sila, mananatiling ligtas ang lungsod. Ngunit malayo sa liwanag na iyon, sa gilid ng lungsod sa distrito ng Anino, isa pang pulutong ang nabuo sa harap ng isang gusali. Ito ang testing site para sa entrance exam ng Sirang Pioneering Corps, bukas sa sinumang may kulay. Pinangarap nilang tuklasin ang Blacklands at makakuha ng kaluwalhatian. Ngunit hindi lahat ay tinatanggap. Ang batang lalaki, na nakahawak pa rin sa kanyang bote ng tinta, ay itinapon bago pa man magsimula ang pagsusulit. Sinabihan siya ng mga gwardya na umalis, na muling ipinaalala sa kanya na ang mga katulad niya ay walang lugar doon. Frustrated, sumigaw siya pabalik, hinihingi kung bakit. Ipinakita niya sa kanila ang tinta na dinala niya, iginiit na pinatunayan nito ang kanyang halaga. Isang lalaking may pulang buhok ang humakbang, nagtatanong kung kailangan ba talaga niya itong nabaybay. Siya ay walang kulay, ang salitang hinampas na parang martilyo. Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagsasabing lahat ay ipinanganak na may kani-kanyang mga tungkulin, ngunit laging lumalabas ang mga tanga na hindi alam ang kanilang lugar. Nawala ang apoy mula sa kanyang kamay habang binabalaan niya ang bata na makinig ng mabuti. Ang mga katulad niya ay hindi nararapat dito. Dumagundong ang apoy patungo sa bata. Pumikit siya, umaasang kamatayan, ngunit napag-alaman na ang pag-atake ay sadyang hindi nakuha. Napangiti ang pulang buhok at sinabi sa kanya na ang mga napili lamang ang maaaring maging pioneer. Ang kanyang mga kasamahan ay nagpahayag ng kanilang sariling mga kapangyarihan, bawat kakayahan na mas nakasisilaw kaysa sa huli. Ipinaliwanag nila na sa kabila ng lungsod ay matatagpuan ang Blacklands, isang kaharian na nilamon ng kadiliman kung saan gumagala ang mga halimaw na nilalang ng hindi nakikita. Ang mga may lakas at kulay lamang ang makakaligtas doon. Itinaya ng mga pioneer ang kanilang buhay upang tuklasin ang hindi alam, naghahanap ng mga mapagkukunan at kayamanan upang matiyak ang kinabukasan ng sangkatauhan. Sila ang mga tunay na bayani sa kanilang edad. Sinabi niya sa bata na para sa isang taong walang kulay, imposibleng maging pioneer. Inutusan niya itong bumalik sa trabaho ni Kalisa, tumigil sa pagpapakita sa kanilang mga tarangkahan, at mawala. Sa pagsara ng pinto, nagbabala siya na kapag inisin siya muli ng bata, hindi na siya papalampasan sa susunod. Tahimik na tumayo ang bata. Mula sa kanyang bulsa, lumabas ang maliit na itim na nilalang, sinusubukan siyang pasayahin, ngunit mahina niyang ibinulong na ayos lang. Marami pa silang lugar na maaari nilang subukan. Sanay na siya sa pagtanggi. Nakangiting mahina, nangako siya na balang araw ay siya ang magiging pinakadakilang colorist kailanman. Ibinalik niya si Nero sa kanyang bulsa. Kahit na lumaban ang maliit na nilalang, ibinulong ito ng bata na manatiling nakatago. Baka may makakita sa kanila. Pagtalikod, sinabi niya na dapat silang maghanap. Sa isang lugar na maaaring talagang tanggapin sila. Mula sa isang malapit na bintana, isang kakaibang lalaki ang nakamasid sa kanilang palitan, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Lumipas ang mga oras. Matapos ang paulit-ulit na pagtanggi, ang bata ay tumawid ng isa pang pangalan sa kanyang listahan. Napabuntong hininga siya, isa pang kabiguan. Wala siyang magawa tungkol dito. Maya-maya, nakarating siya sa pagawaan ni Mari. Tulad niya, siya ay walang kulay. Nang makita siya sa pintuan, malugod niyang binati siya. Maligayang pagbabalik.
Kung titingnan mo ang iyong mukha, hindi ito naging maayos muli, di ba? Tumango siya. Ngumiti siya ng malumanay at sinabi sa kanya na hindi nakikilala ng mga tao ang talento kapag nakita nila ito. Sa mga mata niya, malamang na mas malakas siya kaysa karamihan sa mga pioneer. Nagkibit-balikat siya, sinabi na kahit gaano siya kagaling, walang core ang tatanggap ng walang kulay. Pinaalalahanan siya ni Mari na sa kabila ng lahat, palagi siyang nakabalik ng ligtas mula sa mga itim na lupain. Ang kanyang mga kakayahan ay paulit-ulit na napatunayan. Marahan niyang itinuwid, sinabing ito ay salamat lamang kay Nero. Pagkatapos ay iniba ang paksa, tinanong niya kung maaari niyang bilhin ang tinta na nakita niya. Sumang-ayon siya kaagad, sinabing babayaran niya siya ng maayos. Habang binubuhos niya ang tinta sa kanyang energy device, nakahinga siya ng maluwag. Kamakailan lamang ay kakaunti ang mga supply. Nagkomento ang bata na ito ay dahil ang lungsod ay patuloy na humihiling ng higit pang mga pioneer. Tumango si Mari, sinabing ang buong kabuhayan nila ay nakasalalay sa tinta. Tumingin ito sa kanya ng may pag-aalala. Nagtrabaho siya ng mas mahirap kaysa sa sinuman, ngunit walang core ang kukuha sa kanya, tinatawag siyang Kay. Tinanong niya kung naisip ba nito ang sinabi nito sa kanya noon. Inamin niyang wala pa. Ang lugar na binanggit niya ay tila napakalayo na hindi maabot. Bago pa siya makatapos ay naglagay si Mari ng papel sa harap niya. Kailangan mong subukan ang lahat, matigas na sabi niya. You never know how things will turn out. This could be your chance. Pinulot niya ang sheet at nanlamig. Dawn Pioneering Corps, isang S-rank unit. Noon pa man ay inaakala niyang mabibigo siya kaagad kung mag-apply siya. Talaga bang makikilala ang kanyang mga kakayahan sa ganoong antas? Iginiit ni Mari na ito ay isang tunay na pagkakataon, batay sa kakayahan, hindi kapanganakan. Kung gusto niya ng pagkilala, ito na ang sandali. Ipinaalala niya sa kanya na gusto niyang maging colorist mula pa noong mga bata pa sila. Susuportahan siya nito palagi. Ngumiti si Kay at sinabing hindi na niya kayang mag-alinlangan pa. Kinuha niya ang application sheet para sa madaling araw at nagpasalamat bago umalis. Tinawag siya ni Mari para mag-ingat. Naglalakad mag-isa sa isang makipot na eskinita, muling pinag-aralan ni Kay ang sheet. Ang oras ay maikli, kailangan niyang maghanda. Biglang nag-igting si Nero sa kanyang bulsa, nakaramdam ng panganib. Kumunat ang noo niya at tinanong kung anong meron. Bago pa siya makapag-react ay may lumapit sa likod. Ito ay ang parehong grupo ng mga kakaibang lalaki na nanunood mula sa bintana. Isang putok ang tumama sa kanyang likuran. Sumakit ang kanyang katawan nang bumagsak siya sa lupa. Umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw bago magdilim ang lahat. Nanginginig si Clay. Tumawa ang isang umaatake na maswerte siyang nakaiwas dito. Isa pa, isang lalaking may berdeng buhok, malamig. Nasabi nito na hindi mahalaga. Malapit nang mamatay ang bata. Sino ang nagmamalasakit kung ang isang walang kulay ay namatay? Pumutok si Nero mula sa kanyang bulsa, umiiyak habang sinusubukang abutin siya. Lumabo ang paningin ni Kay, dumudulas ang kamalayan. Sa natitirang lakas, sinenyasan niya si Nero na tumakbo. Nang sunod niyang imulat ang kanyang mga mata, madilim na ang lahat. Makapal ang hangin sa baho ng pagkabulok. Napagtanto niyang nakahiga siya sa isang malalim na hukay, isang lugar na naglalabas ng panganib. Sa itaas niya, ngumisi ang lalaking may berdeng buhok, nakakalungkot na buhay pa raw siya. Ipinaliwanag niya na ito ay isang hukay ng basura ng tinta kung saan ang lahat ng mga tinta ay pinaghalo sa isang nakamamatay na laso na tumutunaw sa anumang tao, perpekto para sa pagtatapon ng mga hindi gustong katawan. Basag ang boses ni Kay habang nagtatanong kung bakit nila siya inatake. Ngumisi ang lalaki, natuwa. Hindi nila inaasahan na makakahanap ng ganoong kayamanan sa distrito ng Anino. Lumingon sa isang malapit na hola, ipinakita niya si Nero na nakulong sa loob. Ang isang nilalang na sapat na matalino upang sundin ang mga utos ng tao ay napakabihirang, na nagkakahalaga ng isang kapalaran sa black market. Nadurog ang puso ni Kay. Nag-alab ang galit sa nanghihina niyang katawan. Sinigaw niya ang pangalan ni Nero mas mababa ang mas mahigit pilit na tumayo. Sinumpa niya ang berdeng buhok na lalaki, hinihiling na palayain niya ang kanyang kaibigan. Tinuya siya ng lalaki, isang walang kulay na sinusubukang magmukhang nakakatakot, nakakaawa.
Napahawak sa kwelyo si Kay, inisyo niya na napakabuti para sa isang tulad niya na magkaroon ng ganoong nilalang. Huli na napagtanto ni Kay kung gaano siya naging pabaya. Mga taon ng insulto na kaya niyang tiisin. Ngunit ang pagkawala ni Nero, ang kanyang nag-iisang pamilya, ay hindi matiis. Namula ang mukha niya sa galit. Huwag mo akong pakialaman. Natigilan ang lalaki. Tumagos ang dilim mula sa kamay ni Kay, umiikot na parang tinta na nabubuhay. Isang matinding sakit ang bumalot sa katawan ng lalaki. Naramdaman niyang may humihila na parabang ang buhay niya ay inaalis. Sa gulat, itinapon niya si Kay sa hukay. Naiinis na ungol niya sabay talikod. Bumaon si Kay sa makapal na itim na likido sa itaas. Nagtawanan ang dalawang lalaki, sinabing tapos na. Nilinis lahat. Ngayon sila ay mayaman. Umalangaw mula sa hola ang sigaw ni Nero, mas mababa ang mas mahigit. Mahina ngunit desperado. Ayaw gumalaw ng mga paa ni Kay. Lalong lumakas ang boses ni Nero, mas mababa ang mas mahigit, umaalingaw sa dilim. Ito na ba talaga ang wakas? Pagkatapos ng lahat, ito ba ang natapos? Hindi, nasa kanya pa rin ang pangakong iyon. Pagkatapos ay isang boses ang umalingaw sa kanyang isipan, malamig, malayo. Bakit nakatayo ka lang dyan? Bakit wala kang ginagawa? Hindi siya nakasagot, napabuntong hininga na lang siya. Lumakas ang boses. Hahayaan mo bang magtapos ng ganito? Iligtas si Nero. Kunin ang lahat. Huwag mag-alinlangan. Tanggapin mo ang tunay mong kulay. Ngayon ibalik mo ang tunay mong kulay. Umakyat ang itim na enerhiya sa paligid niya, umiikot pataas. Pakiramdam niya ay dumadaloy ito sa kanyang mga ugat, sama-sama sa bawat parte niya. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Siya ay nasa isang malawak na puting kawalan. Isang malabong silweta, isang anino ng liwanag ang nakatayo sa kanyang harapan. Pagtingin sa kanyang mga kamay ay bumulong siya, ano ito? Anong nangyayari? Napagtanto niyang nasa loob siya ng tinta, napapaligiran ng walang katapusang katahimikan. Lumalabo ang kanyang mga alaala. Sino ako? Pagtataka niya, ngunit ang sigaw ni Nero, mas mababa ang mas mahigit, ay bumasag sa katahimikan ng palakas ng palakas. Pag-angat ng ulo, nakita niya silang muli, ang mga lalaki at si Nero, na nakulong at umiiyak. Nag-alab ang puso niya sa determinasyon. Kailangan niyang iligtas si Nero. Itinaas niya ang kanyang braso pataas. Sumabog ang hukay. Ang bawat patak ng tinta ay sumabog palabas, bumahas sa lugar. Hindi makapaniwalang naghiyawan ang mga lalaki nang mawala ang itim na likido sa isang iglap. Mula sa hukay, nagsimulang tumaas ang isang napakalaking bagay, isang anyo na nababalot ng ganap na kadiliman. Napaatras ang berdeng buhok, namumutla ang mukha. No way, bulong niya. This can't be. Isang malalim na itim na kamay ang bumangon mula sa hukay at inabot sila. Samantala, ang pabrika ng kemikal ay ganap na nawasak at maraming tao ang natipon sa paligid at maraming mga opisyal ang pumipigil sa kanila na lumayo pa. At sa kanila, isang matandang lalaki ang sumisigaw na nagsasabing kitang-kita niya ang eksaktong nangyari dito. At ang isang opisyal ay nagtatala ng kanyang mga salita. Sabi niya, isang malaking itim na kamay ang biglang lumitaw at sinira nito ang buong lugar. At ang opisyal na nakikinig sa kanya ay nagsabi, oo. Pagkatapos ay sinabi ng matanda, sigurado ako. Naputol ang buong lugar na iyon, sinasabi ko sa iyo. Dagdag pa ng matanda, nakikinig ka ba sa akin ng maayos? Sa kabilang banda, isang lalaking may berdeng buhok ang dinadala sa isang stretcher na ang buong kulay ay sinipsip mula sa loob niya dahil sa kung saan siya ngayon ay mukhang matanda na. At tinitingnan ng ilang pioneer ang pioneer na iyon. The red-haired pioneer says, buti na lang, parang itong dalawa lang ang biktima. Sabi ng babaeng pioneer, oo, sila ay mga pangunahing miyembro ng Beer Pioneer. Hindi masyadong maganda ang kanilang reputasyon. She adds, I just don't get it. What in the world happened for them to lose all their color? The red-haired pioneer says, well, importante rin yan, pero isantabi muna natin yan. Napunta tayo dito dahil sa malaking nilalang na lumitaw sa syudad. Sa sandaling iyon, tinawag ng isang opisyal ang mga pioneer at tinawag silang, Ginoo, at ang dalawang pioneer ay lumingon sa kanya. Magalang na sinabi ng opisyal, isang karangalan na makilala ka. Ako ang namamahala sa site.
Ano ang nagdadala ng gayong abalang mga tao sa Shadow District? Sabi ni Red Hair, no need to be so tense. Nakatanggap lang kami ng request na imbestigahan ang nilalang. Gusto ko mismong makita ang eksena. Pwede mo ba kaming bantayan, officer? Ang sabi ng opisyal, oo, dito mismo. At ang dalawang pioneer ay pumasok sa pabrika ng kemikal at nagsimulang mag-imbestiga. Then Red Hair noticed black color which is black ink at hinawakan niya ito para tingnan. Ang babaeng pioneer ay nag-iimbestiga at tumitingin sa paligid at sinabing may mga bakas talaga na iniwan ng isang nilalang. Nakumpirma namin ang mga lokasyon ng lahat ng kamakailang naiulat na malalaking nilalang. Ngunit para sa isa na biglang lumitaw sa loob ng lungsod tulad nito, kahit na ito ay isang panlabas na distrito, may isang bagay na hindi maganda sa loob ng lungsod. Ang tanging nilalang na nakikita natin ay hindi nakakapinsalang maliliit na uri kung may lumabas na bagong variant. Ang pulang buhok ay nagsasabing, huwag na tayong magdesisyon pa. Higit sa lahat, paano natin masusubaybayan ang bagay na ito? Nakakasakit ng ulo. Sa kabilang banda, si Kay ay walang malay at sinusubukan ni Nero na gisingin siya. Umakyat siya sa kanyang mukha at ginaisang siya. At narinig ni Kay ang boses ni Nero at biglang nagising. Sinabi niya ang pangalan ni Nero at nakitang ligtas si Nero, naging masaya siya at tinanong siya kung okay lang siya. Pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag at nagtanong, ano ba talaga ang nangyari? Siguradong dahil sa mga bastos na iyon nang ihulog nila ako sa tinta. Nagsisimula siyang maalala ang lahat mula sa ilang sandali at nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kamay upang tingnan kung ang mga ito ay ganap na natatakpan ng itim na tinta. Ngunit nalaman niyang naging normal na ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang kanyang buhok na ngayon ay naging itim at bakit ako naging ganito. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumakbo si Nero sa isang direksyon at sinubukan siya ni Kay na pigilan, ngunit mabilis na kumilos si Nero at pagkatapos ay nagsimulang magbago si Nero sa ibang kulay at ang kanyang katawan ay nagsimulang kumikinang na may puting liwanag. Sa wakas ay makikita ni Kay na maraming itim na halimaw sa paligid. Natakot si Kay at sinabing, ano ang lugar na ito? Ang lugar na ito ay ang itim na kaparangan, isang lupain na napapaligiran ng kadiliman. At ito ang Black Forest area na tanging mga Branch Pioneer pataas lang ang nakakapasok. At dahan-dahan ang lahat ng mga halimaw na iyon ay nagsimulang gumalaw patungo kay Kay. Nagtitipon na sila. Sabi niya, Nero, umalis na tayo dito ngayon. Nagsisimula siyang tumakbo kasama si Nero. Pagkatapos ay may napansin si Nero at binalaan niya si Kay dahil dito ay naiwasan niya ang pag-atake ng isang halimaw sa tamang oras. Bahagya siyang nakatakas at sinabing, masyadong malapit iyon. Nagpasalamat siya kay Nero at sa parehong paraan ay patuloy na umiiwas sa maraming halimaw. Dahil sa puting liwanag ni Nero, nakikita niya ang mga halimaw sa paligid niya. Dahan-dahan, habang iniiwasan sila, patuloy siyang sumusulong at tinulungan siya ni Nero. Then he feels something and he inquires, what is this feeling? My body feels amazing. Ang itim na enerhiya ay nagsimulang magtipon sa kanyang dibdib at napagtanto niya na kahit na pagkatapos ng mahabang pagtakbo, hindi siya nakaramdam ng pagod. Ang sabi niya, matagal akong tumakbo, ngunit hindi ako napapagod at nakakagalaw ako ng mas mabilis at mas mabilis. Nag-uumapo sa kapangyarihan ng buong katawan ko. Pagkatapos ay naramdaman ni Nero ang isa pang pag-atake ng halimaw at mabilis na binalaan si Kay. Napakalapit ng halimaw, kaya napakahirap makaiwas. Nang tumalikod si Kay, ibinuko ng halimaw ang panga nito para kainin siya. Napapikit si Kay upang kumagat ang halimaw sa braso, sa pag-aakalang siya ay napatay. Ito, ngunit si Kay ay naramdaman halos wala. Sa halip, masira ang ngipin ng halimaw. Nakikita ito, nagulat si Kay. Paano ang pag-atake ng isang halimaw ay walang epekto sa kanyang katawan? Ang halimaw ay tumatakbo sa takot at tinitingnan ni Kay ang kanyang braso na ganap na maayos. Sinabi niya na sigurado ako na magiging isang nakamamatay na sugat. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang kulay. Pagkatapos ay lumilitaw si Nero sa harap niya na nagsisikap na sabihin sa kanya ang isang bagay ngunit biglang lumitaw ang isang malaking halimaw bago si Kay at nang makita niya ito ay nag-freeze siya. Ang halimaw ay napakalaki. Ang pangalan nito ay Cyclops. Nang makita si Cyclops sa harap niya, nanlaki ang mga mata ni Kay, tumulo ang pawi sa kanyang noo,
at natakot siya okay pa rin siya. Tinitingnan niya ang halimaw at iniisip kahit na ang pag-atake ay lubhang mapanganib, wala siyang naramdaman na parang kinagat siya ng langgam. Sa wakas ay nakuha ko ang isang kulay na gusto ko ng husto. Magiging iba na ang mga bagay ngayon. Hindi ko na kailangang tumakas. Kailangan kong maalala ang sensasyong iyon, ang pakiramdam noon. Isinaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan sa pag-itim at ang kanyang buong katawan ay puno ng itim na enerhiya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa puting liwanag. Ang halimaw ay umuungal at inaatake si Kay. Kalmadong nakatayo si Kay, ang itim at puti na enerhiya ay tumataas mula sa kanyang katawan, bahagyang kumikinang sa dilim. Hinukay niya ang kanyang mga paa sa lupa at naghanda ng nakamamatay na suntok para patayin ang halimaw. Tumalon siya at sa isang pag-atake ay sinisira ang Cyclops, ganap na napunit ang katawan nito. Napakalakas ng kanyang atake na kaya pa nitong pumutol ng bundok. Hindi makapaniwalang tinitingnan ni Kay kung paano niya sinira ang mga Cyclops. Walang reaksyon ang mukha niya. Siya ay nananatiling suspendido sa hangin. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Nakikita niya ang liwanag. Marami siyang nakikitang kulay. Nanlaki ang mata niya. Sa harap niya ay isang magandang makulay na mundo, berde sa lahat ng dako, maaliwalas na asol na langit, puting ulap, bundok, at tanawin. Nang makita niya ang eksenang ito, namangha siya. Sa tingin niya ay napakakulay ng lugar na ito. Ngunit pagkatapos ay ang kanyang itim na kapangyarihan ay nagsimulang mawala. Malapit na siyang mahulog. Natarante si Kay at nagtanong, bakit kumukupas ang kapangyarihan ko? Pumuti na naman ang buhok niya. Bumaba siya at sumisigaw ng malakas habang nahuhulog siya sa kagubatan. Sumugod si Nero sa kanya para tingnan kung okay lang siya. Nakita ni Kay na normal na naman ang kulay niya. He has become colorless once more and he says, so the more I use my power, the more it gets up. Hindi. Kung magpapatuloy ito, nagpanik si Kay. Kapag nawalan siya ng kapangyarihan, ibubuli na naman siya ng mga tao. Mababa ang tingin nila sa kanya. Ngunit mula sa loob niya, isang boses ang lumitaw. Some entity says, anong ginagawa mo? Nasa harap mo na ang biktima mo. Bilasan mo at lamunin mo. Ang kulay sa harap ng mga mata mo. Ayaw mo pang mamatay, di ba? Simple lang. Iabot mo ang kamay mo. Ang kamay mo. Nanghihina ang buong katawan ni Kay. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ng entity. Unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata. Ang nanginginig niyang kamay ay umaabot. Hinawakan niya ang bangkay at biglang nagsimulang lumitaw ang itim na enerhiya mula sa loob niya. Nagsisimula siyang sumipsip ng lahat ng mga kulay sa paligid niya. Gulat na nakatingin si Nero, nanlalaki ang mga mata. Kumalat ang itim na enerhiya sa buong kagubatan. Inaabsorb ni Kay ang bawat kulay sa paligid. Ilang sandali pa, naging normal na muli si Kay at muling umitim ang kanyang buhok. Huminga siya ng malalim, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Samandal siya sa isang bato at nagpakawala ng malalim na hininga. Mapayapang kalmado ang pagawaan ng Mari hanggang sa bumasag ng katahimikan ang tunog ng doorbell. Ibinaling ni Mari ang kanyang ulo upang makita ang isang misteryosong may hood na figure na nakatayo sa pintuan. Binati ni Mari, ang may-ari, ang customer sa kanyang karaniwang mainit na ekspresyon na nagsasabing, maligayang pagdating. Ano ang dinadala mo dito ngayon? Mayroon ka bang espesyal na kahilingan? Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba. Ang bisita ay hindi nagsasalita, hindi kumikibo, nakatayo lamang sa katahimikan, ganap na natatakpan ng isang maitim na balabal. Ngunit biglang gumalaw ang nakabalabal na figure patungo sa kanya. Si Mari sa takot ay nagsabi, Ginoo, hindi mo ba napagtanto na mukhang labis kang kainahinala? Ngayon, napaatras si Mari sa takot, kinuha ang pinakamalapit na tool na magagamit niya bilang sandata, sumisigaw, simula tumigil ka. Kung lalapit ka pa, sasabugan kita. Ngunit hindi tumitigil ang nakabalabal na figure. Siya ay sumulong ng dahan-dahan, tahimik, at sinabing, wow! At si Mari sa takot ay sumigaw, tumayo ka, ikaw. Inalis ng estranghero ang kanyang talukbong, inilantad ang kanyang mukha, at sa mahinahong boses ay sinasagot ang kanyang pagkataranta. Calm down, Mary, seriously, it's me. At biglang nawala ang takot, napalitan ng lubos na pagkalito. Nanlaki ang mga mata niya nang tumama sa kanya ang realidad. Nagtatanong,
Kay, kung ano ang nangyari sa itsura mo. Nang malaman niya ang nangyari, nanginginig si Mari sa galit, nakakapit na mga gamit. Nakakuyom ang kanyang mga ngipin, nanginginig ang buong katawan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito matinding takot, at napasigaw siya. Hindi ko patatawarin ang mga na iyon. Galit na galit, itinaas niya ang kanyang wrench na parang warhammer, at sinabing, karapat-dapat silang basagin ang kanilang mga ulo gamit ang martilyo na ito. Mabilis siyang sumingil, ngunit si Kay ay pumapasok sa tamang oras at sinabing, ayos lang, Mari. Nakaganti ka na. Dahan-dahan niyang ibinaba ang wrench at bumantong hininga, na nagsasabing, oo, medyo nadadala ka. Nag-aalala ako dahil nawalan kami ng kontak. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi kailanman nangyayari. Ang kanyang galit ay lumambot sa kaganhawahan. Nakangiti si Mari, na nagsasabing, gayunpaman, natutuwa akong ligtas ka. Sabi ni Kay, oo, pasensya na sa pag-aalala mo, ngunit kahit nasa nakaraan ng panganib, may bumabagabag pa rin sa kanya. At sinabi niya, nakaligtas pagkatapos mahulog sa red magic at kahit na nagbabago ang hitsura, ito ay hindi ka panipaniwala. Pero Black, hindi ka pa rin patatawarin ng grupo ng mga kilabot na iyon, di ba? Not after what happened in Red Light. Casual na nagkibit-balikat si Kay na parang minor inconvenience lang ang topic. And he says, nakaraan na yan. What matters is that I got the chance to become a colorist. Matatag ang kumpiyansa niya, halos matigas ang ulo. Pero hindi pa tapos mag-alala si Mari. Dagdag pa niya, I'll put off looking into other things for now. Let's stay on track to the plans of become an enrager. Okay, thanks for making sure I return on time. And well, alive, Mari. So, could I will hiram it clothes later? Or spotted? Sinasabing muli, ilang beses na ba ito? Ngunit nahuli niya ang kanyang sarili at pinilit na ngumiti, na nagsasabing, gayunpaman, isaalang-alang ito ng isang puhunan sa hinaharap na colorist, at hinawakan niya ang kanyang palso at hinayla siya patungo sa likod ng silid ng pagawaan, ang mga mata ay kumikinang sa pananibik, na nagsasabing, sumunod ka sa akin. Mayroon akong mga tamang item para sa iyo. Tamang-tama ang mga ito sa iyo. Kinabukasan, bumuhos ang sikat ng araw sa isang napakalaking istruktura. Isang matayog na koliseum na puno ng kasiyahan, umakyat sa hagdanan patungo sa arena. Dumating si Kay kasama ang daloy ng mga tao na papasok sa loob para sa isa sa mga pinakamalaking kaganapan sa taon. Sa loob, ang arena ay puno. Libu-libong manunood ang nagsasabing, nakakabaliw ang bawat upuan. One in. Hindi pa ako nakakita ng ganoon karaming tao. Sabi ng isa, huwag mataranta. Kumilos ka na lang na parang nakasanayan mo na. Tumataas ang daldalan habang nagtitipon-tipon ang mga kalahok. Sabi ng isang kalahok, hoy, huwag mo silang sisihin. Natural lang nakabahan sa matinding kompetisyon. Nakangiti ang lalaki, na nagsasabing, hindi ko akalain na darating ang araw na kukuha tayo ng pagsusulit para sa Dawn Pioneering Corps. Talagang nakarating kami hanggang dito. Sagot ng isa pang kalahok, oo, makatuwiran iyon. Ang pagsali sa colorist tournament ay karaniwang isang pangarap para sa bawat nagnanais na colorist, hindi ba? Pagkatapos ay nagbabago ang tono habang ang usapan ay napunta sa mga tunay na bituin ng lungsod at ang mga silwete ng mga makapangyarihang elite na kumikinang na may maliliwanag na kulay kung sino ang mga nagpapahalaga sa tournament na ito. Bilang isang maagang mga kulay, mayroon silang maraming mga high-class na colorist. Literal silang tinatawag na pag-asa ng nagniningning na lungsod. Pagkatapos, ang mga elite na kulay ng lungsod ay lumilingon sa kung sino ang kumikinang na mga kulay ng lungsod. At sinabi ng berdeng lalaki, ang problema lang ay maraming malalakas na kandidato ang nagtipon dito. Ang isa sa kanila ay ang babaeng may asul na buhok at isang matangkad na lalaki sa tabi niya, na parehong nagpapakita ng kumpiyansa. Siya ang pangalawang anak na babae ng isang tradisyonal na pamilyang colorist at isang sikat na bounty hunter. At hindi lang sila ang mga elite dito. Kahit na ang mga kamakailang ranggo, mga kilalang rookie ay naririto. Ngunit pagkatapos ay ang atensyon ng lahat ay lumipat sa isang figure. And one guy says, but still, the one attracting the most attention is that guy, right? Sa sandaling iyon, isang eskrimador na may berdeng buhok ang naglalakad sa karamihan, ang kanyang presensyang nag-iisa ay bumabilang sa ulo.
Siya si Gale Sword Gale. Talagang garantisadong papasa siya. Siya ay sapat na malakas upang mahawakan ng mga S-rank na nilalang ng mag-isa. Ngunit hindi lamang ang sobrang lakas ang kilala niya. Ang kanyang malupit at marahas na kalikasan ay kadalasang nagdudulot ng kaguluhan. And the worst part that his mood swings keep everyone on edge. Hindi mo alam kung ano ang binabalak niya. At pinalayas daw siya sa dati niyang core. Sa binalika ni Gale ang mga nagchichismisan sa likod niya. Sabi ni Gale, "Hoy, bakit kayo nagdadaldal sa likod ko? Sabihin mo sa harapan ko kung may sasabihin ka." Ang isa pang lalaki ay ngumisi, na nagsasabing, "Subukan mong sabihin iyon sa harap niya." Tumawa siya at sinabing, "Medyo marami iyon." Ang bulwagan ng pagsusulit ay mahinang bamulong. Isang hindi mapakali na alon ng mga tinig na umaasa. Ngunit ang lalaking pumasok, malapad ang balikat, berde ang buhok, at may balabal ng awtoridad, ay hindi pinansin. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw sa pagkabagot sa halip na pagmamadali. Ang kanyang ekspresyon ay nabaluktot sa isang pamilyar na maskara ng paghamak. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga nagkukumpulang examinees, namumutawi ang mga labi, na sinasabing, mga katawa-tawang batang brats. Siya ay dumating umaasa kinang raw, unpolished talent na kaya niyang hubugin. Marahil kahit isang kababalaghan o dalawa, ngunit ang sumalubong sa kanya ay pangkaraniwan. Isang dagat ng mga mukha na naghahalo sa isang mapurol na lilam, ungol niya, hinihimas ang likod ng kanyang leeg habang ang pagkabigo ay bumalat sa kanya. Nakakaawa, ito lang ba talaga? Paano lubusang nakapanghihina ng loob? Isa-isang hindi nakuha ng mga kandidato ang kanyang atensyon. Bulong niya sa sarili, huminga ng mahaba at pagod. Walang kahit isang standout, pero nanlamig ang mga mata niya. Sa tapat ng bulwagan, isang figure ang namumukod tanging parang liwanag ng buwan na tumatagos sa madilim na ulap. Isang babae, hindi, isang presensya. Malumanay na umaagos ang mahaba niyang asul na buhok habang naglalakad. Ang bawat hakbang ay nagpapalabas ng tahimik na pagtitiwala. Hindi niya sinubukang tumayo, siya ay hindi maaaring baliwalain. Kinaykit niya ang kanyang mga mata, well, at least siguro yung babaeng yon. Ang kanyang pangalan ay lumitaw sa kanyang alaala. Hindi karaniwan, at tiyak na hindi madaling kalimutan. May dala siyang alingaw, isang bulong ng potensyal na dating nakarating sa kanyang mga tainga. At ngayon narito siya, nakatayo sa harap niya, na parang ang kapalaran mismo ang nagdala sa kanya sa pagsusulit na ito. Nawala ang pagkabagot niya, napalitan ng intriga. Matalim at gutom, bamulong siya, bahagyang nakasandal habang may ngiti sa kanyang mukha. "So, nagpakita ka talaga. Good. Let's see if the rumors about you worth my time." Pagkatapos ay lumipat ang kanyang kamay sa kanya, na sinasabi sa kanyang sarili, "Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon nila." Ngunit biglang isang malakas na pag-click ang umalingaw sa itaas. Isang mekanikal na boses ang umalingaw. Mga kandidato, magsisimula na ang entrance exam para sa Dawn Pioneering Corps. Pagkatapos ay bumungad ang spotlight sa isang figure na naglalakad mula sa tapat. Isang lalaking may gintong buhok ang humakbang. Nag-react agad ang crowd, hingal, ungol, pati mga tili ng paghanga. Ang mismong presensya niya ay tila nag-aapoy sa hangin, kumpiyansa na nagmumula sa kanya na parang sikat ng araw. May bamulong, wow, isang kadit mula sa Dawn Pioneering Corps. Malaki ang naiambag niya noong kamakailang malakihang pangangaso ng nilalang. Tunay nga, ang Corps ay nagpadala ng isa sa pinakamagaling nito. At kung ito ang antas ng mga nagsusuri, kung gayon ang pagsusulit na ito ay walang kapintasan. Pagkatapos, sa isang kontrolado na paghinga, ibinaba niya ang kanyang tono, na nagsasabing, well truck ang tono. Namatay kaagad ang bawat kandidato na parang hinayla patayo ng hindi nakikitang puwersa na nagsasabing, una, gusto kong isipin mo ang dahilan kung bakit ka nag-apply para sumali sa Dawn Pioneering Corps, hindi mahalaga. Nagpatuloy siya, sa huli, kailangan mo ng kasanayan upang makamit ang anumang bagay, at ang mga dalubhasa lamang ang aming sinusubok. Nakaharap na tayo sa mga nilalang na mas malakas at mas mapanganib kaysa dati. Ang ilan ay nagtulak sa teritoryo ng tao. Isang ginaw ang gumapang sa mga gulugad ng kandidato, tahimik niyang sabi. Kapag ang mabubuting tao ay hindi sapat na sanay, namamatay sila ng walang drama. Wala nang kailangan pang sabihin.
Ang bigat ng realidad ng ubod ay bumagsak sa madla tulad ng isang nakasuffocating na kumot. Iminuwestre niya palabas, na nagsasabing, tumingin ka sa paligid. Magkakaroon ka ng magandang ideya. Bago sila ay nagunat ng isang malawak na arena, daan-daang mga umaasa na nakatayo sa mahigpit na siksik na mga grupo, na napapaligiran ng matatayog na pader at nahahati na mga platform ng pagsasanay. Ito ay mas mukhang pagbubukas ng isang larangan ng digmaan kaysa sa isang pagsusulit, inihayag niya. Isasagawa sa format ng paligsahan. Ang unang pagsubok ay isasagawa sa isang format ng paligsahan. Sa labas ng mga pader ng lungsod, ang kaligtasan ay nakasalalay sa kakayahan sa pakikipaglaban. Nagtago ang mga halimaw sa lahat ng dako, at ang malalakas lamang ang makakabalik ng buhay. Sa evaluation rounds ng akademya, tinawag ng examiner ang mga nakalap na trainees, na nag-aanunsyo na ang mga pagpipilian ay ibabatay lamang sa pagganap ng labanan. Sabi niya, step forward when your number is called. Number 126 was summoned first. Isang estudyanteng may berdeng buhok ang umakyat sa entablado na may kalmadong kumpiyansa, na nakakuha ng atensyon mula sa karamihan. Kasunod ang mga bulong, mid-tier na ang kanyang rangkang, kahit sa simula pa lang ng pagsusulit. May ulong, kawawa kung sino man ang dapat humarap sa kanya. Nakangiting sabi ng estudyante, swerte ko. Finally, some fun from the start. I was dying of boredom kanina. Dinilaan ni number 126 ang kanyang mga labi, kumikinang ang mga mata sa katuwaan habang pinag-aaralan niya ang kanyang kalaban, nagtatanong, paano ko siya laruin? Ngunit nang humakbang ang nakabalabal na figure, 126 ang sumimangot. Pangunahin ang tindig ng kalaban, halos. Palpak, wala sa kanya ang mukhang nagbabanta. Sabi niya sa sarili niya, what's with this creepy guy? He looks weak. Itinaas ng berdeng lalaki ang kanyang talam at siya ay bamulong, ang mana ay umaalab sa kanyang espada. Sobrang tagal kong nagtitimpi. Ngayong nakatakda na ang entablado, wala nang dahilan para magpigil. Isang pagsabog ng berdeng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang talam habang siya ay naniningil. Tiwala na ang laban ay mabilis na matatapos. Bulong-bulungan mula sa karamihan ng tao habang ang mana ng numero 126 na ay tumaas. Kambal na talim ng hangin na namumuo sa paligid ng kanyang espada. Sabi nila, yung teknik, espada ni Gale, sa edad niya. Unbelievable, he's a prodigy. Umihip ang hangin, umiikot ng marahas sa paligid niya. Nagliwanag ang kanyang mga mata ng kumpiyansa habang itinutok ang kanyang talam sa nakabalabal na kalaban. He said with smirk, ready, try to block this. Nag-charge siya, sumisigaw ang hangin sa paligid niya. Siya ay sumulong, na nagsasabing, kung hindi mo kaya, ikaw ay gutay-gutay. Ang nakabalabal na figure ay hindi gumagalaw, pinanood lamang ang paparating na welga habang ang berdeng hangin ay napunit sa entablado. Nagulat na lamang siya at napaungol ang hangin habang ang isang berdeng kumikinang na laslas ay napunit sa larangan ng digmaan. Ngunit binigyan siya ni Kay ng isang suntok. Ang berdeng lalaki ay itinapon pa atros, marahas na binasag sa lupa. Ang mga labi ay sumabog palabas sa isang spray ng alikabok at basag na lupa. Sa di kalayuan, maraming nanunood ang nakatingin, nanlamig. Gulat ang Bum-A-Lot sa kanilang mga mukha, nagtatanong, ano? Nanlaki ang kanilang mga mata nang unti-unting hamina ang alikabok, na nagpapakita ng isang bunganga ng spiderweb. Sa gitna nito ay nakahiga ang battered green-haired figure na hindi gumagalaw. Gale. Ang pangalan ay nakatakas sa hindi makapaniwala, nanginginig sa hangin habang ang eksena ay hindi pa rin makapaniwala. Ang berdeng buhok na mandirigma ay sumuray-suray, bumaba sa isang tuhod. Nabalot sila ng alikabok at usok habang nagpupumilit silang manatiling tuwid. Ang kanilang boses ay nanginginig sa hindi paniniwala, na nagsasabing, at iyon din. Sa isang hit, paano ito posible? Sa di kalayuan, ibinaba ng lalaking nakaitim na si Kay ang nakataas na kamay, huminga ng mahina, nagulat ako. Ang kanyang tono ay kalmado, halos casual, sa kabila ng pagkawasak sa kanyang likuran. Tapos sumigaw yung isa, medyo nanlaki yung mata niya. Teka, hindi naman ako nawawalan ng marka, pagtatanong, itim. Itim. Ang itim ay kapareho ng kulay ng mga nilalang. Nakatitig sa kanya ang isang blonde na observer, natulala.
Ang isa pang tao sa tabi nila ay Bamulong, maaari bang magkaroon ng ganyang kulay ang isang tao? Bahagyang umikot si Snow habang ang lalaking itim ang buhok ay nakatayong mag-isa, ang hangin ay lumampas sa kanyang balabal. Tinitigan niya ang sariling kamay na para bang sinusuri ang isang bagay na hindi nakikita. Habang nagtatanong sila, kaya bumaba si Gale, naalis siya sa isang hit. Ito ba ang lahat ng kapangyarihan ng halimaw? Lam-ingalinga ang anak namin at tinatanong ang sarili, nagkamali ba ako?